Supreme Court nagdesisyon na. At ito, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mababasura na. Grabe to mga pag-uusapan natin ngayon at itong pagbakbak or pagbanat ni Attorney Topacio kay Pangulong Marcos Jr. Ay dapat pala Mr. Marcos lang. Hindi niya deserve na tawagin siya ang Pangulong Marcos. Ipunin ng tubig at gagamitin sa tagtuyot. Ang sarap ng tira-tirang baboy. Ano pa ba? Ano pa bang mga kalokohan ni Marcos? Ay, lako po. So alam naman na natin kung saan nagsimula talaga itong impeachment, kundi doon sa mga garapata ni Marcos Jr. Na walang iba kundi ang mga makagaliwa. Ay, ano pala doon shoutout po pala doon sa isa sa mga garapata ni Marcos Jr. na hindi nanalo. Bilang congressman, congratulations ha. Palakpakan natin. Ang pangalan nun, Paduano. Ay, sorry na. Padulas ako, sorry ha. Oh, Paduano pala. Congrats. Kaso may isang nakapasok eh. Okay, congrats na sana natin eh. Kaso nanalo pa rin eh. Oo, nanalo, biglang nanalo, hindi ko rin alam ba't biglang nanalo, talo pa. Ay, talo na, nanalo pa. Grabe talaga, no? Pag bata ka talaga ni Marcos Jr., may talagang may may alam mo 'yan, yung may kababalagang may himalang nangyayari. Ay, naku talaga. So eto na nga yung kinakatakot ng palasyo na mangyari. Na mabasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman din natin lahat na yan talaga ay gigil na gigil ang palasyo, ang administrasyong Marcos para matuloy po itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mukhang mababaliktad na ang sitwasyonis. Dahil wala pong maipakitang sapat na ebidensya ang mga tawag dito, ang mga anti-Duterte. At ito nga Supreme Court ay nagdesisyon na. Ayan yung mga pag-uusapan natin. So syempre bago ang lahat, no, tingnan ko nga kung may picture tayo dito. May picture ba tayo dito? Wala. Wala tayo na download ng mga picture. Pero dito muna tayo, no, sa pahayag ni Attorney Sal Panelo. Yan, BP Sara, kumpiyansang maipaliwanag ang mga kontrobersyal na pangalan tumanggap sa confidential fund. Ako po, ito malupit to. So mukhang sasabihin na pala ni Vice President Sara Duterte itong mga pangalan kung sino nga ba itong mga nasa confidential fund na palaging hinahanap ng mga tulongges. So alam din naman ho natin na itong confidential fund, ito yung pinagmulan ng isa sa mga impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hanggang ngayon hindi pa rin umaamin si Lisa Araneta Marcos kung sino si Piatos. Anong pangalan nun ni Piatos? Nakalimutan ko na. Maria Piatos ba? Oo, so hanggang ngayon wala pa rin pag-amin, no? Alam daw at sinabi naman din ni Vice President Sara Duterte na itong si Lisa Araneta Marcos ay nag-chat kay Vice President Sara Duterte at may ebidensyang hawak si Vice President Sara Duterte at may video mapatungkol dito kay Lisa Araneta Marcos at tawag dito at alam din ni Lisa kung sino si Mary Grace Piatos. Tama ba pangalan? Mary Grace Piatos ba? Nakalimutan ko na eh. Alam ko kasi nagsisimula sa letter L yun. Ay, nadulas na naman ako. Kaya ito po, panoorin po natin ang panayam ni Attorney Sal Panelo. Papangalanan na pala ni Vice President Sara Duterte. Malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Patay. Yan ang pinupunto ni... So parang ilalabas na pala talaga ni Vice President Sara Duterte yung mga alas niya. Naku po, kabahan ka na. Naku, Madam Lisa, kabahan ka na. And alalahanin mo ha, may hawak na video si Vice President Sara Duterte laban sa'yo.
mapatungkol dito sa mga pangalan na nasa confidential fund. Ako, ako sa'yo, sabunutan mo na si Marcos. BP Inday Sara, kaya sinasabi niya, wag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. At sinabi niya, kaya kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa 1-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan, yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly, wag ko kayong mag-alala. Tama. Abang-abang talaga to, no? Oo, kasi ang tagal din na yan din kasi yung sinusumbat ng ibang mga congressman na bakit gumagamit daw ng pangalan. Alam nyo, yung about sa confidential fund, ba't gumagamit ng mga pangalan yung mga tao dyan na ibang pangalan? Kasi nga, syempre, halimbawa lamang. May mga garapata si Marcos Jr. na pwedeng tumaksil sa kanila. So ngayon, etong si Garapata number 1 ay lumapit or kumampi na sa mga Duterte. Lahat ng mga sikreto doon na napag-uusapan at iniingatan na sikreto doon sa kampo ni Marcos Jr. ay sasabihin niya kay Vice President Sara Duterte. Ngayon eto na, no? Doon napapasok yun bakit gumamit ng ibang pangalan etong etong taon na to. Syempre, puta na kahit hindi naman ako gagawin ko yun mamaya pagurgur ako niyan O halimbawa na lang sa mga sabihin na natin na makakaliwa or mga taong gustong sumira ng administrasyon. Yun, pwede rin maging yung tao na magsasalaysay or magsasabi sa iyo ng sikreto ng mga halimbawa, mga makakaliwa, bubombahin ka sa ganitong lugar. Oo, abangan ka dito. So ganito yung mga transaksyon nila. Ganito, halimbawa sa droga, ganito transaksyon nila, dito sila pupunta, dito sila magbibigayan. So yung tao na yun, mag-iiba ng pangalan yun, syempre, hindi pwedeng pangalan niya mismo. Oo, kasi delikado buhay niya dun No, pero alam ko naman na lahat ng mga kumontra dyan sa mga Duterte, lalong-lalo na sa usapan ng confidential fund, alam nila yan. Kahit nga yung confidential fund ni Marcos Jr. na 4 billion, ganun din yan, may mga tao din dyan na may mga code name. Kalukuhan nila. Alam nila lahat yan. Paniwala kayo sa Yung sinasabi ni Inday Sara, hindi lahat ng napapakinggan po natin dyan sa Kamara de Representante, lalo na doon sa Quadcom, mga taga-usig, ay paniniwalaan nyo kagad. Tama. Natural lamang na palaging ang pahayag ng mga yan ay pakontra at pinapakita nila ang pagka-guilty ni BP Inday Sara. Saka wala naman din sinasabi, kahit kaming mga vlogger, wala kami hong sinasabi na oy, wag niyong pakinggan sila, fake news. Oy, wag niyo silang pakinggan, wag niyo silang panoorin, wala kayong mapapala. Mas maganda pa rin na pakinggan niyo pa rin sila. No, kasi mahirap din na kami, lalo ako, hindi ako nangongontrol. Ayoko mangontrol na, oy, wag mong panoorin si ganyan. Mas maganda pakinggan nyo pa rin. Ngayon, doon nyo pagkalkulahin kung ano ba talaga yung kung sino ba talaga nagsasabi ng katotohanan. Ang mindset kasi ng ibang Pilipino, halimbawa, balik tayo sa unang issue. Si Vice President Sara Duterte, di umano, may lalaki daw. Etong si Marites naman, napanood lang dun sa kapwa niya Marites na vlogger na pilabiling suka ng asawa niya tapos naging vlogger na. Naniwala agad. O katulad nun, yung issue kay Maharlika tsaka sino yung si Jazz ba yun? Sinabi ni Maharlika na Alputera. Ikaw naman tangang Marites, naniwala ka naman agad, di mo pa alam ang totoong kwento. Maganda kasi talagang alamin ang totoong kwento at pagdugtong-dugtungin. Kasi kung iisipin nyo maigi,
Bakit may confidential fund si Vice President Sara Duterte na tinutuligsa ng mga congressman? Pero bakit yung mga confidential fund ng DOJ, DILG, Speaker, lalong-lalo na sa Office of the President, hindi nila sinisilip? Bakit ganun? So, diba? Doon pa lang napakalinaw na talagang ginagawa lang nila to para pabagsakin ng mga Duterte. Lalong-lalo na pagdating to sa pinupukpok nila yung confidential funds, Ayan na. yung mga fictitious ang tumanggap, parang pinalalabas nila na walang tumanggap ng pera kung hindi si Inday Sara lang ang kumuha. Matagal na natin nung pinaliwanag yan na yung mga fictitious names kasama yan sa SOP ng release ng confidential funds. Kasi paulit-ulit na nating sinasabi na yung confidential funds ay nireserba yan para gamitin sa mga operasyon, kampanya, mga hakbangin laban saan? Sa mga kalaban ng Estado. Those confidential funds have been reserved against the enemies of the state. Yan ang linaw na ho nung sinabi ni Attorney Sal Panelo kung saan ginagamit ang confidential fund. Kaya nga nakakatanga lang na bakit kailangan yung intanong yung confidential fund. Kaya nga confidential fund ang pangalan nun kasi bawal mo talaga din malaman yun. Confidential nga ni. Diba? So ganun Pero bakit hindi maintindihan ng mga tolongges? O talagang hindi nila iniintindi kasi may balak talaga sila para pabagsakin ng mga Duterte, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte. Ganun pala. O yan sinabi na mismo, hindi sa akin nanggaling. Kaya Attorney Sal Panelo kung saan ginagamit ang confidential fund na yan. Ngayon, ganito yan. Pagbalik ta rin natin. Gawin naman natin kay Marcos Jr. yung ginagawa kay Vice President Sara Duterte. O tignan nyo. Tignan nyo kung anong sasabihin nila. Sasabihin nila, ay hindi pwede, confidential fund nga Pustahan tayo. Hindi nila yan masasagot bakit may confidential fund at saan ginagamit ni Marcos Jr. yung confidential fund niya. Samantalang napakalaki nun, 4 billion yun. Magkano lang ba confidential fund ni Vice President Sara Duterte? 125 million lamang. Di hamak na kulangot lang. Diba? Kaya nga kung pagbabalik ta rin nyo, baka mga mote din at hindi rin talaga din masasagot ng Office of the President kung saan ginagamit yung confidential fund. Pero ako nakakasure ako kung saan ginagamit ang confidential fund ng Office of the President. Gusto nyo ba malaman? Super thanks muna. Ay, sorry. Mag-join ka muna sa join button ko. Yan, nakapag-join ka na ba? Hindi ko nakita. I-click mo yung bell. Ganon saan ginagamit ang confidential fund ng Office of the President? Walang iba kundi sa mga Duterte ngayon. Baka ginamit pa nga nung nung tawag dito nung pagdala kay Pangulong Duterte sa dahig. So ayun yung confidential fund. Kasi isipin mo, walang mapaggagamitan ang Office of the President ng kanilang confidential fund. Kasi kadalasan na paggagamitan yan, mga NPA, mga makakaliwa. Yung may mga banta sa gobyerno, di ba? So, hindi nila magagamit yan, sure ako. Kasi kakampi nila NPA ngayon yung iba nga, may mga pwesto pa dyan sa Malacanang, di ba? Yun. So saan magagamit? Kundi sa mga Duterte nasa utak, nasa isip ni Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, nasa utak nilang tatlo na ang banta sa kanilang administrasyon ay ang mga Duterte. Kasi nga, banta dahil malaking tinik sa lalamunan nila mga Duterte sa darating na 2028 election. Yun. Kung ginatuloy na natin, puro ako daldal Ibig po sabihin, kailangan meron kang pera para makakuha ka ng mga impormasyon laban sa mga galaw. Tama. Sa mga personalidad
sa mga programa ng mga kalaban ng Estado. Sino ba mga kalaban ng Estado? Hindi ang mga kriminal, O yun, ang mga isa pa yun. terorista, Terorista, ang mga drug lords, drug lord, yan. ang mga komunista. O yan yung mga pinagagastosan ng confidential fund. So ngayon, katulad niya, sinabi ni Atty. Salpanelo, drug lord, kriminal, komunista, terorista. So lahat ng apat na yan, hindi mapagagamitan ng confidential fund ng Office of the President yan. Alam niyo kung bakit? Ikakampi niya lahat yan eh. O Jay Guevara, paano mo nasabing kakampi? Tingnan nyo si yung nagsalit umamin na drug lord siya. 'Di ba? O pinalaya. O tingnan mo si Dilima, o pinalaya. 'Di ba? O yung mga NPA malaya. Ganun lang kadali. Kaya yung confidential fund kaya hindi nila sinisilip yan. Confidential fund ng Office of the President, kaya hindi sinisilip ng Kamara yan. Kasi nga, yan ay ginagamit nga sa mga Duterte. Yun ang totoo dun. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy, ganoon din naman. Mga rebelde, lahat pong yan ay kalaban ng Estado. At makukuha mo lamang ang impormasyon na sensitibo sa mga ginagawa nila Dahil dyan sa confidential fund. Gagalaw ang gobyerno sa pamamagitan ng pondo. Yun. Bibilihin mo ang impormasyon. Saan manggagaling ang impormasyon? Manggagaling po ang impormasyon doon sa mga kalaban ng Estado, sa mga miyembro nila. Hihikayatin mo sila. O madali sabi, bibilihin mo sila para sila ay tumalikod sa kanilang organisasyon at bumaliktad at magsabi ng mga programa nila, mga personalidad nila para mausig natin, mahuli natin. Siyempre, pag sila tumanggap ng pera, hindi mo mapapapirma yan na nandun ang pangalan nila. Sapagkat malalagay sila sa panganib. Sigurado papatayin sila ng mga kasama nila sa pagtatraidor nila. Tama. Kaya, natural lamang na iba't ibang pangalan ang gagawin mo. Kaya pangalan niya ng restaurant, kay pangalan ng ibang tao, kay pangalan ng kung ano-ano pa. O katulad lang na, diyan papasok si Mary Grace Piatos na tinatanong nila kung sino. O sabihin na lang natin, ako yung taong yun na source, tigahatid ng impormasyon sa Office of the President. Kunwari lang ha. Baka ano na naman isipin nyo eh. Kung ari ako, so syempre hindi ko ilalagay dyan Jay Guevara anak ng teteng paano yan pag nalaman nila di paktay ako. Ilalagay ko dyan James Reid, Piolo Pascual, John Lloyd Cruz. Cruz ba si John Lloyd? Oo nga, yun nga. Ano pa ba? Zac Efron, Tom Cruise, di ba? Yung mga ilalagay ko dyan. Siyempre, hindi yung pangalan ko, anak ng teteng. Gusto mo, sino ba naman tanga na gusto machogi agad? Siyempre, di ba? So, gagawa ka ng ganyan. Kailangan ibang pangalan. At alam naman nila yan. Alam naman ng mga congressman yan. Sadyang ginagawa lang nila yan ngayon. Kung nga rin, nagtatanga-tanga, hindi nila alam. Lahat naman ng may mga confidential fund dyan, DOJ, DILG, House Speaker, yung mga congressman, ganyan din ang ginagawa. Lahat yan sila may mga confidential fund. Kung ano yung ginagawa ng Office of the Vice President doon sa confidential fund niya, ganun din ang ginagawa ng iba't ibang mga iba't ibang mga empleyado ng gobyerno, yung mga mga kandidato diyan, ganyan din ginagawa nila sa mga confidential fund nila. Yun nga lang, ang pinagkaiba nila sa Office of the Vice President, yung ginagamitan ng confidential fund, good purpose. Ewan ko dyan sa Office of the President. Baka sa mga Duterte ginagamit yan. Natural po yan. At yan nga, yung kung kakausapin nyo, yung mga intelligence officer na na-involved dyan, yun din ang sasabihin. Kaya kumpiyansado o malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis
sa impeachment trial, nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Pero ako gusto ko rin pabor din ako doon na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte. Pero, asawa ni Pera, alam naman na natin na kung anong mangyayari. Pag nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte ng kanyang counter affidavit, yun nga, yung pagpapaliwanag niya about sa confidential fund, alam natin na mamaliin at ililihis ng mga nagtatanong yun. Kasi alam naman na natin na mga agin sa Duterte lahat yan, no? Yung mga magtatanong dyan. So, ang kinaganda lang kasi nito ay malalaman ng taong bayan kung ano talaga yung talagang pinaggagamitan at kung ano talaga yung sa side ni Vice President Sara Duterte. Pero asahan nyo na babalik ta rin yan ng mga magtatanong. So, sino ba yung mga yan? Siyempre, yung mga buhaya dyan, yung mga alagad ni Satanas, yung mga magtatanong dyan. Yan ang pinupunto ni VP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, wag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. At sinabi niya, kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa 1-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly, wag mo kayong mag-alala. Yun ang sinasabi ni Inday Sara. Nagpataw si US President Donald Trump ng 20% na taripa sa lahat ng produktong galing sa Pilipinas simula ngayong Agosto 1. Ayon sa liham niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbabala si Trump kung maghihiganti ang Pilipinas sa pamamagitan ng sariling taripa ay dadagdagan pa ito ng karagdagang singil. Nag-alok din si Trump ng exemption para sa mga kumpanyang lilipat ng produksyon sa Amerika. Ayon sa kanya, isa pa tong issue ng taripa. May kipag-meet ata itong si Marcos Jr. kay Donald Trump. No, ano kayang sasabihin ni Marcos doon? Dubidi-dap-dap, dubidi-dup-dup. Ay, akala ko ba bati-bati kayo ng Amerika? Hindi alam nyo ito yung purpose ng lahat dapat ng bansa pakisamahan mo. No, lahat ng bansa dapat pakisamahan mo. Kaso ginagawa ni Marcos anak ng teteng, inaaway yung ibang bansa ang bagong taripa ay tugon sa matagal nang hindi patas na pulisiya ng Pilipinas sa kalakalan na nagdulot ng malaking trade deficit sa US na tinawag niyang banta sa pambansang seguridad. Sa mas mataas ito, attorney, sa dating 17% na taripa na inihayag niya nitong Abril lang. Pero mas mababa kumpara sa 36% na ipapataw sa karating nating bansa sa Cambodia at Thailand. Ang Pilipinas ay kabilang sa ilang bansang tinarget ng mas pinalawak na kampanya sa taripa ng US, kabilang ang Brazil na may napapatawan ng 50% sa copper exports. Nauna nang sinabi ng Malacanang na maliit lang ang magiging epekto ng 17% na taripa at tinanggap ito dahil sa magandang relasyon na Pilipinas at Amerika, lalo na sa larangan ng depensa. Pero sa tingin niyo po, attorney, makabubuti po ba sa Pilipinas na tanggapin na lamang ang etong update na naging 20% na yung taripa ng Amerika upang mapanatiling maganda ang ugnayang militar at diplomatiko, o dapat bang igiit ng bansa ang patas na kasunduan kahit malagay sa alanganin ang relasyon nito sa Amerika? Unang-una, wala kang magagawa dyan pag nagbigay ng ganong taripa ang Estados Unidos. All you can do is to negotiate with them na kung maaari mababaan, ibalik sa dati. Pero may remedyo naman dyan kahit kasi karapatan nila yun na taas ng taripa, lalo pa sinasabi nila na apektuhan sila. Ang gawin natin, huwag nating limitahan ang pag-aangkat ng mga produkto natin sa Amerika lang. Hanapan natin ng ibang bansa na makaangkat tayo para yung ating mga aangkatang lugar
ay hindi lamang Amerika. Marami. Dito lang sa Asia. Dami. Sa Europa. Yan ang remedyo dyan. Sa madaling salita, makisama ka sa lahat ng bansa para makapag-angkat ka. Kaso kung kasing tulonggis mo si Marcos, na ultimong isa sa pwede niya pakinabangan sana ang China, inaaway niya pa. At yung iba pang bansa. Diba? Hindi totoo. Kasi nung panahon, nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng bansa pinakisamahan niya. Tsaka talagang may respeto sa kanya ang iba't ibang mga pinuno ng mga bansa diyan dito sa mundo natin. No? So ang ginagawa kasi ni Pangulong Duterte, yung tapang niya isinasantabi niya muna. Tapos yung katalinuhan niya ang kanyang ginagamit. So mautak si Duterte, pinakisamahan niya lahat. So wala siyang problema sa mga ganitong usapin, sa mga taripa. 'Di ba? At ngayon lang to naging 20% ang taripa ng Amerika sa Pilipinas. Sa produktong Pilipino, 'di ba? Oo, pero nung panahon na kung matatanda ko nasa 10 or 12%, hindi ko masyadong hindi ko masyadong tanda, pero hindi ganito kataas. No? So kailangan mo kasi kung halimbawa, ayan, US, tumaas yung taripa nila, dito ka bumawi sa isang bansa na pwede kang pwede mong ipang tabon dito sa malaking taripa ng USA, di ba? Ganun lang kasimple. Utak kasi. Tangina, tigilan mo ka, shabu. Ay, sorry. Nadulas na naman ako. Tutulog ka. Hindi yung palay kahit hit. Damihan natin ang production at humanap tayo ng mapaglalagyan, hindi lamang sa Amerika. Ayun yung pinakamaganda doon. Samantalang, asan na yun? Eto. Ito na ba yung panoorin ko? Hindi pala ito. Eto to, yung Supreme Court nagdesisyon na, no? Oo. Dito. Oo, lakihan natin. Yan. Supreme Court nagdesisyon na. Nako. Utak sa impeachment kay Vice President Sara Duterte yari sa Supreme Court. Panoorin natin. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under opo. Yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan. Yari sila dyan. Sa panig ng House of Representatives. Paktay sila dyan. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Congressman Nelson. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin noong mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon sa aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng... pwede rin, Fast and the Furious. Faster and the right corner. Putang ina. Mabilisan, agad-agad. Ano pa ba? Ora-orada. Hindi ganoon. Mabilisan kasi naisip ko lang yun.
Visit na ano ba? Ano bang mga mabilisan? Yun, mabilisan agad-agad, orada, antimano, yan, antimano. So marami ibig sabihin. Immediately. Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Karaka, o yan. Di ba hapon yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oo. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Sana all naka-iPhone, no? Huwag kang Sana all naka-iPhone. kupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Ang hirap kasi dito sa impeachment na to, pati yung Secretary General na dapat ay nasa neutral position, naging one-sided position. Nakadepende lang siya sa kay Speaker. Di totoo naman obvious naman 'di ba? Ba't hindi niya nireklamo? Dapat nga una siyang nagreklamo diyan. Bakit hindi niyo binigay agad-agad? Siya pa nga may isang interview na 'di ba na pinag-isipan daw muna. Ay nako. Ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng Oo nga. Kasi parang inipon niya muna, Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment Pinagtibay yun Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na Gawin. ang ibig sabihin ng immediately, Sa madaling salita, hindi ka pwedeng maging tamad. Huwag mong baliwalain. Huwag mo nang ipabukas. Hindi pwede yung teka-teka. Ayan na, kaagad mong ibigay. Opo. Wag ka nang mag-isip na, kasi wala ka naman dapat isipin pa Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Yun, Yung tama. abogado doon na mag-advise sa kanya, palagay mo ng isang araw. Isang araw. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yung bubusisiin. Ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo. Tiningnan ko yung forma, nandiyan ba yung forma? Meron bang, may cause of action ba? May ganito. Sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Yan na. Yan na. Linaw, no? So sa madaling salita nga, naging one-sided ang Secretary General na dapat maging neutral siya. Lalo't ang usapan dito ay hindi basta-basta. Tangina, impeachment yan. Hindi yan pagbili ng suka tapos pagbalik mo, toyo dala mo. Doon nagsimula Yun ang una Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend, opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session yun, kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin, after 3 weeks, 1 session lamang yun. Tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo, kasi nga kaya nagtagal yung isang session doon kasi nga pinag-isipan. Ano ba to? Malakas ba to? May impeach na ba dito si Sara? Ganon yung nangyari doon. Makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito Tingnan ninyo,
3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as 1 session day. Ibig Yun. sabihin, pinatulog. Tama. Di bilangin. Ito ngayon ang mabigat. O hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo eh. Kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, oo. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4. Ang malupit pa diyan, ayaw nila rin parang parang may napanood ako na ayaw nila ipakita yung date na yun. Nung isang session na yun. Parang gano'n December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang Yung kauna-unahan. kauna-unahan po na i-file. Tama. Steps yun eh. Steps. Oo. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Opo. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung mo yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na 1 buwan tayong nag-session, Opo. sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Wala nag-adjourn. Opo. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 5. February 5, yes po. Oo. O mag-a-adjourn na kami ng February 5. Ayun yung Doon pang-apat dali-dali nilang nilagay. Nilagay Ngayon, sa Senado. hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila Opo. ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material Yan ang yan ang mahirap diyan. Talagang diyan lumilitaw na lahat ng mga pumirma sa impeachment ay hindi alam kung ano ba talaga yung nilalaman ng impeachment na yun. So ibig sabihin, dito rin natin napatunayan na yung about doon sa 150 million kada isa sa pipirma ay talagang legit. Kasi una-una ikaw ba naman pangalan mo nakasalalay diyan. Pipirma ka nang hindi mo man lang alam kung ano yung pinipirmahan mo. Pipirma ka nang hindi mo alam kung deserve ba nung tao yung pipirmahan mo na pipirma ka sa impeachment nun. Ay, nako talaga. ng every article of impeachment nakalagay dyan. Whether it was a company. Magkakaalaman na dito eh. Oo. Kaya ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang Oo. pahina. Ano sabi niya? Opo, oo. Within 10 inextendable period. Oo. Sa Makati, anong date ngayon, Nelson? Yan ang linaw-linaw nun, no? Ang linaw ho nun, kaya talagang etong mga to talagang dapat ay aksyonan na po talaga to ng Supreme Court. Kasi hindi na biro eh, talagang obvious na ho talaga na talagang hindi nila pinag-isipan, hindi nila una-una lumabag na sila sa batas na dapat immediately o kaagad-agad ay ano na nila yan, ipasok na nila yan ipasa na dapat yan sa speaker. Kaso ang ginawa siguro dyan malamang kaya na ba natin ma-impeach si Sara nito? Tapos yung isang nakabasa, hindi mahina yan, iba. Tapos nagkaroon na naman ng isang session. Okay na ba to? Pagtingin naman ng isa, ay hindi, mahina, iba. Hanggang sa nakaapat sila, yung pang-apat ay yung ginora. Oh, yan, malakas yan, idalin mo na yan dun. Kaso hindi tanga ang mga senador, ayun, nabisto sila ngayon. Kaya ngayon galit na galit sila sa mga senador. Sabi ang puta na, bakit akala namin impeach na, yung pala, hindi pa rin pala. Nawala tuloy yung kaligayahan ni Franz Castro, na pinsan ni Claire Castro, na lola ni Risa Hontiveros, na kakambal ni Lisa Araneta Marcos. Ni lahat no.
So yan mga banateros, ano pong may kukomento nyo ho dito sa napag-usapan natin? Dapat na po bang pangalanan ni Vice President Sara Duterte yung mga tao na nandoon sa confidential fund? At etong impeachment kay Vice President Sara Duterte, dapat na hubang kumilos ang Supreme Court para matapos na ito? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pepindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.